Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 6. Sa parehong oras, sa pinakamaluho na silid sa manor, ang isang nasa edad na lalaki na may napakahusay na aura ay nakikisalamuha sa isang pangkat ng mga negosyante. Siya ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment sa Mayberry Commercial Street at likas nitong ginawang pinakamayamang tao sa Mayberry City. Gayunpaman, ang lahat ay nagulat sa oras na ito. Ito ay dahil kaagad na sinagot ni G. Lyle ang telepono, tumayo siya. Sa gulat bago siya tumakbo palabas ng silid na may galit. Ano ang nangyayari kay G. Lyle? Hindi maintindihan ng lahat ang kanyang pag-uugali. Sa front desk, hindi pa nakapasok si Sebastian sa kanyang silid at nakita niya ulit si Gerald na papasok sa manor. Hindi niya mapigil ang mag-alok na tulungan si Jane na maalis si Gerald. Miss Jane, bakit hindi ka nalang tumawag para sa seguridad? Walang ibang paraan upang makitungo sa ganitong uri ng burol. Panipi, malamig na ngumiti si Sebastian kay Gerald. Tumango si Jane bago siya sumenyas para sa ilang mga security guard na sumulong. Tumigil ka. Sa oras na ito, mabilis na lumabas si Zack sa harapan ng mabilis. Hanggat makakaya niya, natigilan ang lahat. Lyle, Mr. Lyle. Si Jane at ang natitirang mga batang babae ay sa pagkabigla. Mabilis na binati ni Sebastian si Zack sa isang magalang. Hello, Tito Lyle. Ang pangalan ko ay Sebastian Lewis at ang aking ama ay si Jacob Lewis. Nagkita kami noong huling pagtanggap. Panipi, sumugod si Sebastian upang batiin kaagad siya. Hindi inaasahan, hindi man lang siya tiningnan ni Zack. Gayunpaman, diretso siyang naglakad papunta kay Gerald. Itinulak pa niya si Jane at ang iba pang mga batang babae sa masungit na pamamaraan. Ikaw ba si Gerald? Magalang na tanong ni Zack. Tumango si Gerald. Oo ako. So, kilala mo si Jessica? Ate ko siya. Sagot agad ni Gerald. Si Zack ay yumuko ng 90 degree na paggalang sa harap ni Gerald. Kumusta, G. Crawford? Ako si Zack. Panipi. Okay. Talagang nagulat ang eksenang ito kay Jane at sa iba pa. Nabigla din si Sebastian sa oras na ito. Si Mr. Lyle ay yumuko talaga sa harap ng burol na ito. Sino siya? Napatulala din si Gerald sa oras na ito. Alam niya na ang kanyang kapatid ay ang boss ng komersyal na kalye na ito ngunit wala talaga siyang ideya na ang kanyang kapatid ay may napakalakas na presensya dito. Hindi talaga siya makapaniwala na ang kanyang kapatid ay talagang may kapangyarihan na gawing bigyan siya ng Zack ng ganitong uri ng kagalingang paggamot. Sa totoo lang, hindi pa rin sanay si Gerald sa buhay ng isang pangalawang henerasyong mayamang anak. Bukod dito, hindi pa rin siya naniniwala na ang komersyal na kalye na ito ay pag-aari niya. Opo, G. Lyle. Pinakiusapan ako ng kapatid ko na lumapit dito para may lagdaan, magalang na sagot ni Gerald. Opo, G. Crawford, kakailanganin namin kayo na pumirma sa kontrata sa pag-aari niyo. Ang kalsada sa komersyo na ito, kasama ang manor na ito, ay pag-aari mo at ng iyong kapatid na babae. Pinakamahabang nais kong pagbisita sa iyo ngunit hindi ako pinayagan ng iyong kapatid na babae. Panipi, mabilis na pinahid ni Zack ang pawis sa noo. Tuwang-tuwa siya na sobrang magalang sa kanya si Gerald. Gayunpaman, si Jane at Sebastian ay napatulala sa oras na ito. Ano? Ang tag-tago na ito ay nagmamay-ari talaga ng Mayberry Commercial Street. Siya talaga ang totoong may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment. Sabihin mo sa akin, sino ang humabol kay G. Crawford sa lugar na ito kanina? Tanong ni Zack habang siya ay lumingon at ang kanyang mga mata ay sumilip sa karamihan ng tao na may malamig na ekspresyon sa mukha. Ang pagkakakilanlan ng totoong boss ng Wayfair Mountain Entertainment, si Jessica, ay napaka-espesyal at siya lang ang dahilan na masisiyahan si Zack sa kanyang kasalukuyang buhay. Ngayon, ang kanyang mga nasasakupan ay halos hinabol ang pangalawang boss palabas ng kanyang sariling gusali. Kung nalaman ni Jessica ang tungkol dito, hindi ba niya kailangang bumalik sa kanyang miserableng buhay ng magdamag? Si Jane ay sobrang nabulabog sa oras na ito at pinababaw ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumangala o magsabi ng anuman. Sa oras na ito, naghihinala pa rin si Sebastian sa pagkakakilanlan ni Gerald.
Tio Lyle, sigurado ka bang hindi ka talaga nagkakamali? Paano maaaring ang may-ari na ito ay may-ari ng Mayberry Commercial Street? Panipi, sampal. Sinampal ni Zack si Sebastian sa mukha pagkarinig niya ng kanyang mga salita. Shoal. Anong sinabi mo? Pasensya ka na, Tito Lyle. Wala akong sinabi. Panipi, ginamit ni Sebastian ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha at napuno siya ng mga hinaing sa oras na ito. Kahit na siya ay nagmula rin sa isang napakayamang background ng pamilya, wala siyang anuman kumpara kay Zack. Men, itapon agad ang lalaking ito sa lugar na ito. Binigyan kaagad ni Zack ang mga security guard. Opo, Ginoo. Agad na sumugod ang isang pangkat ng mga security guard bago itulak kaagad si Sebastian at ang pangalawang baitang ng aktres sa labas ng manor. Nakakahiya yun. Talagang napahiya si Sebastian ngayon. Pasimpleng pinanood ni Gerald ang nangyayari ngunit nanatili siyang tahimik. Talagang hindi niya inaasahan na maging matapat si Zack kahit na mukhang napangibabaw niya. Pagkatapos nito, sinundan ni Gerald si Zack papunta sa manor. Mabilis na ipinakita ni Zack kay Gerald ang paligid ng manor bago ito sinabi sa kanya ng kaunti tungkol sa kanyang sarili. Sa oras na ito, sa wakas na intindihan ni Gerald na si Zack at ang kanyang asawa ay nagtitinda ng mga bonds mula sa isang maliit na tindahan. Katulad nito, si Jessica ay naging mahirap din sa nakaraan. Sa oras na iyon, wala ring pera si Jessica at hihingi na siya ng pagkain kay Zack at sa kanyang asawa. Noon na pareho silang nabigyan ng trabaho sa halip. Nang maglaon, nang mapagtagumpayan ni Jessica ang kanyang kahirapan at naging labis na mayaman, siya ang nagbigay kay Zack ng kanyang kasalukuyang posisyon. Sa makatuwid, ang tanging dahilan kung bakit ang Zack ay maaaring maging isang mayaman at maimpluwensyang tao sa Mayberry City ay dahil sa pamilyang Crawford. Pagkatapos nito, nilagdaan ni Gerald ang kontrata sa pag-renew at napagtanto niya na ang karamihan sa mga tindahan sa Mayberry Commercial Street ay nakarehistro sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Sa makatuwid, hindi magiging labis na sabihin na siya ang may-ari ng Mayberry Commercial Street. Hindi sana pinangarap ni Gerald na sana ay maging isang napakalakas at maimpluwensyang tao. Pagkatapos nito, nag-set up ng table si Zack para kay Gerald sa isang pribadong silid. Dahil hindi siya nakakain ng buong araw, si Gerald ay medyo nagugutom sa oras na ito. Nang kumakain si Gerald, ngumiti si Zack at sinabing, Mr. Crawford, mangyaring tamasahin ang iyong pagkain. Kapag tapos ka nang kumain, hayaan mo akong dalhin ka upang bisitahin ang ilan pang iyong mga negosyo. Binigyan ako ni Miss Crawford ng utos na ito, dahil gusto niya na pamilyar ka sa mga industriya ng iyong pamilya sa lalong madaling panahon upang mabuhay mo ang buhay ng isang pangalawang henerasyong mayamang anak at may iwan ang nakaraan. Panipi. Pagkatapos nito, isang pag-iisip ang sumagad sa isipan ni Zack. Kaagad, babalik ako, G. Crawford. Pagkatapos nito, si Zack ay lumabas ng silid upang tumawag sa telepono at sinabi ang isang simpleng pangungusap, gusto kong lumapit kayong lahat. Pagkatapos nito, bumaba na siya kaagad. Hindi alam ni Gerald kung ano ang balak ng manager. Nagugutom siya at mabilis niyang kinain ang malaking abalone ng Australia na hinatid sa kanya. Masaya siyang nasasarapan sa kanyang pagkain nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang pribadong silid. Pagkatapos nito, 5 o 6 na magagandang babae ang lumakad sa silid. It was Jane and the other beautiful girls at the reception area. Sa oras na ito, tinitingnan nila si Gerald na may ganap na kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Jane ay nakangiti rin ng matamis kay Gerald habang sinabi nito, Mr. Crawford, pinagsisisihan ko talaga ang nangyari kanina. Panipi, paumanhin, G. Crawford. Ang lahat ng iba pang magagandang batang babae ay mabilis na Shim agad. Anong ginagawa mo dito? Pinunasan ni Gerald ang kanyang bibig kaagad matapos ang kanyang hapunan. To be honest, kahit na mababa ang tingin ng mga dalaga sa kanya sa front desk kanina, wala namang matigas na damdamin si Gerald sa kanila. Sa halip, nais lamang niyang magawa ang mga bagay para sa kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Tapos, gusto na niyang umalis kaagad.
Gayunpaman, parang pinagalitan na ni Zack ang lahat ng mga batang babae. Narito kami upang samahan ka, G. Crawford. Handa kaming gumawa ng kahit ano para sa iyo basta patawarin mo lang kami, G. Crawford, kaagad na sinabi ni Jane. Ang mga magagandang batang babae na nagtatrabaho sa Wayfair Mountain Entertainment ay walang alinlangan na mayroon lamang isang totoong layunin, na pakasalan ang isang mayamang tao. Sa makatuwid, tiyak na sasamantalahin nila ang pagkakataong ito na ibinigay sa kanila ni G. Lyle upang makagawa ng pag-ayos at buuin ang isang relasyon kay Gerald. Kahit na hindi man talaga sila nakaramdam ng tawad, hindi nila maiwasang tumakbo kaagad. Ano ang isang mayamang tao? Ang lalaking nakatayo sa harap nila ngayon ay isang totoong mayaman. Siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao dito. Gulat na gulat si Gerald nang marinig ang paliwanag nito. 6 sa kanila. Ito ay masyadong nakakagulat. Natigilan si Gerald. Sa oras na ito, kumuha ng isang remote control si Jane bago niya ito itinuro sa dingding. Pagkatapos, ang buong pader ng tela ay nagsimulang maghiwalay. Tulad ng isang kurtina at kung ano ang lumitaw bago ang paningin ni Gerald ay isang malaking panloob na swimming pool. Kaya, may isa pang secret sa silid na ito. Pagkatapos nito, lahat ng magagandang batang babae, kasama na si Jane, ay mabilis na naghubad ng kanilang mga palda. Tinanggal din ni Jane ang kanyang blusa habang nakaupo sa tabi ni Gerald. Nang malapit nang mawala ng kontrol si Gerald at sumuko sa tukso, nagsimulang magring ang kanyang cellphone. Ang kanyang kapatid na babae. Huminahon si Gerald habang sinabi niya, "Mahal na mga kababaihan, lalabas lang ako saglit." Pagkatapos nito, tumakbo kaagad si Gerald sa silid. Ito ay lumabas na ang kanyang kapatid na babae ay tumatawag upang tanungin siya tungkol sa pag-aayos ng kontrata. Pagkatapos nito, sinabi din ni Jessica kay Gerald na masanay sa mayaman at pinayuhan niya siya na makalabas sa impluwensya ng kahirapan. Matapos isabit ang telepono, nagtaka si Gerald sa sarili kung babalik ba siya sa silid. Habang iniisip niya ito, bigla niyang naalala ang mga araw na nililigawan niya si Xavier. Noon, totoong mahal na mahal ni Gerald si Xavier at iyon ang dahilan kung bakit niya siya nirerespeto at wala namang sexual na nangyari sa pagitan nila. Ramdam ni Gerald na sumasakit ang puso niya nang maisip niya si Xavier. Kung malaman ni Xavier na siya ay mayaman ngayon, magbabago ba ang isip niya at pipiliin na makipagbalikan sa kanya? Bigla niyang naisip ang mga oras kung saan pareho silang magkahawak sa kamay habang naglalakad sa cafeteria, library, at sa tuwing sila ay nagkakasama ng oras. Sa oras na ito, nabawasan ang sigasig ni Gerald dahil ayaw niya na walang kahulugan ang una niyang pagkakataon. Pagkatapos nito, nagpa siya si Gerald na huwag nang bumalik sa silid. At tinawag niya si Zack upang ipaalam sa kanya na aalis muna siya. Pagkaalis sa manor, naglakad-lakad si Gerald sa Mayberry Street na nag-iisa. Ang bawat isa na naglalakad sa kalye ay may bihis na mga kabataan o mga boss na papasok at papalabas ng maraming iba't ibang mga pamayanan. Nagmamay-ari siya ng Mayberry Commercial Street. Hindi na dapat maramdaman ni Gerald na mas mababa na sa iba. Kailangang patuloy na ipaalala ni Gerald sa kanyang sarili ang katotohanan. Sa oras na ito, biglang tumunog sa kanyang tainga ang isang pamilyar na boses. Gerald. Nang lumingon si Gerald, nakita niya si Naomi at Alice na nakatayo sa harap ng pasukan ng isang karaoke bar. Bukod dito, nandoon din sina Danny, Blondie at ang iba pang mga lalaki. Aba, Gerald, ikaw talaga. Hindi mo sinabi na babalik ka sa dormitoryo. Bakit ka napunta sa Mayberry Commercial Street? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Tumakbo si Naomi kay Gerald bago niya ito tinanong ng may galit na ekspresyon sa mukha. Naiwan si Gerald na walang imik. Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 7. Gulat na gulat ang ulo ni Gerald. Sa katunayan, sinusubukan niyang iwasan si Naomi at ang kanyang mga kaibigan. Lalo na gusto niyang iwasan si Alice dahil tila galit na galit ito sa kanya. Sa makatuwid, hindi ginugol ni Gerald ang kanyang oras sa pagsubok sa kanya. Si Danny ang nagmungkahi na magsaya kami sa Emperor Karaoke Bar sa Mayberry Commercial Street.
Kung susubukan mong tumakas sa oras na ito, hindi na kami magiging magkaibigan. Panipi, sinabi ni Noemi kay Gerald ng pauna. Palagi siyang naging isang prangka at palabas na tao at hindi niya masyadong pinag-isipan ang anumang sitwasyon. Sa makatuwid, hindi niya kailanman maiintindihan na si Gerald ay hindi mula sa parehong mundo tulad nila. Siyempre, ito lang ang nakaraan. Nang makita ni Naomi na walang sinasabi si Gerald, mabilis niyang sinabi muli, sige, tara na at magsaya tayo. Alam kong natatakot ka. Nasusubukan ni Danny na pahirapan muli ang mga bagay, ngunit huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kung susubukan kanyang pumili ulit, sisiguraduhin kong magtuturo sa kanya ng isang aralin. Panipi, nakangiti lang si Gerald nang marinig ang sinabi ni Noemi. Alam niya na kung ipagpapatuloy niya ang pagtanggi sa kanyang paanyaya, magagalit talaga siya sa kanya. O sige, dapat ay masaya lang sila magkasama noon. Dali-dali namang inakay ni Noemi si Gerald sa pasukan ng Emperor Karaoke Bar. Nang tiningnan ni Gerald ang pangalan ng bar, napagtanto niya na ito ay isa sa mga pag-aari na nakarehistro sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Si Gerald ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong gawin ito dati, ngunit sa oras na ito, makakabayad na rin siya sa wakas para sa kanyang mga kaibigan. Oh, narito din si G. Crawford sa Mayberry Commercial Street. Alam mo ba ang paraan sa paligid ng lugar na ito? Alam mo ba kung saan ka maaaring magkaroon ng maraming kasiyahan dito? Maaari, kung ipakita sa iyo sa paligid. Panipi, lumakad si Danny kay Gerald na may isang malambing na ngiti sa labi. Danny, manahimik ka na. Ano ang binalaan ko sa iyo bago ito? Panipi, napatingin si Naomi kay Danny na may galit na ekspresyon sa mukha. Ngumiti si Danny bago niya sinabi, okay, sinusubukan ko lang na maging mabait sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Mayberry Commercial Street ay kung saan ang mayaman at makapangyarihang tao ay karaniwang nagkakaroon ng kasiyahan. Dahil nais ni Gerald na tumingin sa paligid ng kalye, mas masaya. Ako na ipakita siya sa paligid. Panipi, nakatingin lang si Alice kay Gerald sa oras na ito. Pakiramdam niya ay nakakahiya. Talaga na makitang kasama ni Gerald sa publiko. Pagkatapos nito, nagmamadaling nagtanong si Alice, oh sige, bakit? Hindi muna tayo pumasok. Danny, naibok mo na ba ang pribadong silid? Panipi, oo, naibok ko na ang silid. Hiniling ko sa isang kaibigan ko na tulungan akong gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga silid ay karaniwang buong naibok sa oras na ito. Sundan mo ako. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Danny ang pangkat ng mga tao sa karaoke bar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok si Gerald sa isang karaoke bar at naisip niya na ito ay talagang isang medyo maluho na lugar. Bukod dito, ang pribadong silid na naibok para sa kanila ni Danny ay talagang napakalaking at marangyang. Mayroon ding isang malaking tangke ng isda na may ilang mga kumikinang na mga gintong arowana na isda dito. Pagkapasok sa silid, ang mga batang babae ay naupo sa isang sulok. Samantalang si Gerald ay nakaupo sa isa pang sulok kasama ang natitirang mga kasama sa silid. Sa oras na ito, nagsimula silang magpalitan upang kumanta at ang kapaligiran sa silid ay napakasigla. Ang mga batang babae ay nagpatuloy na nakikipag-chat sa kanilang sarili at inilagay ni Alice ang kanyang mga binti sa sofa, ipinapakita ang kanyang mahabang puting binti. Mayroong talagang mga isda ng arowana dito. Patuloy na nakatingin si Gerald sa tank ng isda dahil sa pag-usisa. Nabasa na niya ang tungkol sa kung gaano kasikat ang mga isda sa arowana dahil sa swerte at kapalaran na sinasabing dinala nila. Gayunpaman, naramdaman niya na parang ang mga isda ng arowana na ito ay ganap na naiiba kumpara sa mga nakita niya sa mga libro dati. Sa makatuwid, nagpa siya si Gerald na tanungin si Harper tungkol dito. Tumango si Harper bago sinabi niya, oo, ang mga ito ay mga isda ng arowana, ngunit ang mga narito ay medyo naiiba dahil ang mga ito ay may import mula sa Malaysia. Napakahalaga ng mga ito at tanging ang talagang mayayaman at makapangyarihang mga tao ang kayang bumili ng mga isda sa arowana na ito. Panipi, hindi sinasadyang narinig ni Danny sina Gerald at Harper na pinag-uusapan ng tungkol sa arowana.
Sa oras na ito, hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti bago niya. Sinabi, "Oh my God, Gerald. Maaari mo ring makilala ang marangyang tatak na Hermes ngunit hindi mo man makilala ang mahalagang arawana na isda." Panipi. Pagkarinig niya ng salitang Hermes, hindi mapigil ang sumimangot. Ulit ni Alice. Si Blondie na sumunod din kay Danny sa paligid ay tumawa bago. Sinabi niya, "Hahaha, sa kasamaang palad, walang mga pekeng isda. Kung hindi man, tiyak na makikilala ito ni Gerald at tiyak na bibilhin." Di niya ito. Panipi. Ang ganitong uri ng isda ng arawana ay itinuturing na isang napakamapagaling na isda na maaaring magdala ng swerte at kapalaran sa pamilya. Nagsalita si Alice sa oras na ito. Alice, napakakaalaman mo talaga." Binigyan agad ni Danny si Alice ng 2 thumbs up. Siyempre, ang aming Alice ay isang napakamatalinong diyosa. Hindi katulad ng ilang mga matitipid. Panipi. Ang mga kasama sa kwarto ni Alice ay chimed in ng walang alinlangan. Hindi ba magiging napakamahal ng pribadong silid na ito? Close mo ba sa kaibigan mong iyon? Hindi mapigilan ni Alice na tanungin si Danny sa ngayon. Sa katunayan, labis na humanga siya kay Danny nang makilala siya. Nang buong gabi, kung si Danny ay medyo mas may edad at matatag, tiyak na manindigan siya ng pagkakataong maging kasintahan. "It's alright, this private room only costs $4,000 a night," Danny replied in a triumphant manner. After that, he slapped his forehead as though he had just forgotten something. "Oh my God. If you hadn't mentioned him, I would've completely forgotten that I promised to give my friend a call once. I'm here." Pagkatapos nito, tumabi si Danny upang tumawag sa telepono. Sa oras na ito, nagpatuloy si Gerald sa pagkakaupo sa isang sulok. Habang masaya siyang nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan. Kahit na una na binalak ni Noemi na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga kasama sa silid at mga kasama ni Gerald, halata na ang kanyang mga kaibigan ay mas interesado sa mga lalaki mula sa dormitory ni Danny. Sa katunayan, naging maayos ang pakikitungo ni Danny at Blondie sa lahat ng mga batang babae sa dormitory ni Alice. Sa sandaling ito, biglang may nagtulak ng pagbukas ng pinto. Isang batang lalaki na nakasuot ng itim na suit at isang pares ng maliliit na sapatos na katad ang naglakad agad sa silid. Napakatangkad niya at napakapatas ng balat niya at parang napakaugal niyang tao sa unang tingin. "Kapatid Nigel, narito ka." Tumayo si Danny upang salubungin ang lalaki kaagad nang makita siya. "Danny, kumusta ka? Nasiyahan ka ba sa pribadong silid na ito?" Panipi. "Siyempre. Salamat sa pag-aayos nito sa akin, kapatid Nigel." Panipi. Kinausap siya ni Danny sa masayang pamamaraan. Sa oras na ito, si Blondie at ang natitirang mga kasama sa kwarto ni Danny ay gumalang din sa pagbati kay Nigel. "Danny, tigilan mo na ang pagsasalita. Bakit hindi mo ako ipakilala sa iyong mga kaibigan?" Panipi. Sa oras na ito, sinulyapan ni Nigel ang lahat ng magagandang batang babae na nakaupo sa silid at lalo siyang naaakit kay Alice na napakaganda. "O tama, nakalimutan ko yun. Lahat, ipaalam ko sa iyo ang aking kaibigan. Ito si Nigel Fisher at ang kanyang pamilya ay nasa negosyo sa pagkain at pagtutustos ng pagkain. Nagmamay-ari siya ng Grand Marshall Restaurant sa Mayberry Commercial Street at kumikita siya ng $10 milyong bawat taon. Siya ang dahilan kung bakit namin naibok ang pribadong silid ngayong gabi." Mayabang na ipinakilala ni Danny ang kaibigan. Grand Marshall Restaurant. Wow! Ang mga maaaring magbukas ng isang restaurant sa Mayberry Commercial Street ay karaniwang sobrang mayaman. Bukod dito, tiyak na kumikita sila ng maraming pera. Napatingin si Alice kay Nigel gamit ang kanyang maningning at ningning na mga mata sa oras na ito. "Hahaha, lahat, huwag sana kayong makinig kay Danny, naglalabas lang siya ng kalokohan. Ang liit talaga ng negosyo ng pamilya ko. Tulad ng para sa kadahilanan kung bakit madali akong makapag-book ng isang silid sa Emperor Karaoke Bar, ito ay dahil lamang sa ang manager ay malapit na kaibigan ng aking ama. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-book ng isang silid sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling lumapit sa akin."
Sumagot si Nigel sa isang kababang loob habang ngumiti. Kapatid Nigel, may girlfriend ka ba? Ang batang babae na nakaupo sa tabi ni Alice ay biglang nagtanong. Sa kanya ng isang random na tanong at lahat ng nasa pribadong silid ay nagsimulang tumawa kaagad. Mapait na ngumiti si Nigel bago umiling. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Alice bago niya sinabi, "Hello, maganda. Nagagalak akong makilala ka. Kamusta?" Sagot ni Alice na may nakaw ang ngiti sa labi. Pagkatapos nito, sinimulang ipakilala ni Danny ang bawat isa kay Nigel ng isa-isa. Matapos ipakilala ang lahat sa silid, tumingin si Danny kay Gerald na nakaupo sa sulok. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Gerald bago niya sinabi, "Brother Nigel, this is Gerald." Inilahad ni Nigel ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Gerald ngunit nagsimula ng kumaibot ang mga talukap ng mata niya. Kaagad nang marinig ang kanyang pangalan. Ano, ito ba ang parehas na si Gerald na nawala ang kasintahan kay Yuri at naghahatid pa ng regalo kay Yuri at Xavier noong nasa gubat? Sila. Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 8. Danny ay uminis bago sinabi, "Oo, siya ito." Napakakaibang ekspresyon ng mukha ni Nigel at mabilis niyang binawi ang kamay na inabot kay Gerald. Pagkatapos nito, tinapik niya sa balikat si Gerald bago niya sinabi, "Kapatid Gerald, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Nakilala ko rin ang dating kasintahan mong si Xavier. Napakaganda talaga niya. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo dahil ninakaw ng kapatid ko sa iyo ang kasintahan mo. Panipi, nga pala, kung nais mong magkaroon ng kasiyahan sa Mayberry Commercial Street, banggitin lamang ang aking pangalan at makakakuha ka agad ng 30 diskwento." Humihingi ng paumanhin si Nigel sa isang magaan na pamamaraan. "Kapatid Nigel, walang silbi kahit na banggitin niya ang iyong pangalan dahil wala siyang kakayanin kahit ano sa kalyeng ito." Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Alice at ng kanyang mga kasama. Sa silid ang kanilang sarili na tumawa ng malakas. "Pasensya na," nang sinabi ni Yuri na umibig siya sa kasintahan ng isang mahihirap na chap, ipinapalagay ko na ang batang babae ay hindi ganoon kaganda. Gayunpaman, nasulyapan ko ang batang babae noong nagpunta ako sa iyong unibersidad noong isang araw. Nang makita ko kung gaano kaganda si Xavier, naisip ko talaga na dapat ay talagang mayaman ka. Sagot ni Nigel habang tumatawa. "Paano ito posible? Hahaha." Tumawa si Danny. "Bukod dito, kapatid Nigel, ikaw ang nagbigay ng ideya kay Yuri na i-text si Xavier at gumastos ng pera sa kanya upang maagaw niya siya kay Gerald. Wala pang kalahating oras ang pag-text ni Yuri kay Xavier bago siya pumayag na makipaghiwalay kay Gerald." Panipi. Nawala ang ulo ni Harper sa oras na ito at maging si Noemi ay galit. Nagalit nang marinig ang mga salita ni Nigel. "Anong ibig mong sabihin? Napakagaling ba ninyo ng mga lalaki? Dahil mayaman kayo." Tumayo si Harper at sumigaw kay Nigel. Bahagyang kumaibot ang mga eyelid ni Nigel bago niya sinabi, "Mga kaibigan, hindi ito tungkol sa pera. Kung sino ang pinakamahal at mahal sa babae ay dapat na maging karapat-dapat sa magandang babae. Bakit hindi mo tanungin ang magandang Alice kung tama ang sinasabi ko?" Panipi. Si Alice, na nagbigay pansin sa lahat ng mga paggalaw ni Nigel sa buong oras na ito, ay naramdaman na si Nigel ay talagang maganda. At maganda ang kilos niya. Bukod dito, dahil nagkaroon siya ng hindi magandang impression kay Gerald, tumanggo naman si Alice nang marinig niya ang sinabi ni Nigel. Nakilala niya si Xavier noon at talagang naramdaman niya na ang Xavier ay napakahusay para kay Gerald. Kaya, sa palagay mo ba may isang tao na nararapat na mamatay dahil lamang sa mahirap sila? Kaya, ang mga mahihirap na tao ay wala man lang anumang pakiramdam. Nangangahulugan ba ito na maaari mo lamang laruan ang damdamin ng iba kahit kailan mo nais? Na dahil lamang sa tingin mo ay mas mayaman ka sa kanila? Sa oras na ito, si Gerald, na matiyagang nakaupo sa buong oras na ito, biglang tumayo. Namula ang kanyang mga mata at nakakuyom ang mga kamao, habang nakatitig kay Nigel sa galit. Kaya, binibiro niya siya at nakikialam sa kanyang buhay para lamang sa kasiyahan nito. Sa una, plano ni Gerald na tiisin ang lahat ng kahihiyan at iinsulto dahil kaarawan ni Noemi pagkatapos ng lahat.
Gayunpaman, hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang galit. Hindi mapigilan ni Alice na tumingin kay Gerald ng may pagkasuklam. Hindi lamang mahirap ang taong ito, ngunit hindi rin siya matyaga. Hindi ba niya kayang tiisin ito kung may nagsasabi ng ilang masasamang bagay tungkol sa kanya? Nagalit din si Blondie. Gerald, sino sa palagay mo ikaw? Paano ka naglakas loob kausapin si Brother Nigel sa ganitong pamamaraan? Alam mo ba kahit anong ginagawa mo, panipi, upang mapatunayan ang kanyang sarili sa harap ni Nigel, kinuha ni Blondie ang isang bote ng alak bago niya itapon kay Gerald. Hindi ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na tamaan si Gerald. Bukod dito, kailangan niyang gawin ito dahil nais niyang ipakita ang kanyang katapatan at dedikasyon kay Nigel. Gerald, mag-ingat ka. Si Harper, na mabilis ang mata at kamay ay dali-dali na hinayla si Gerald. Ang botelya ay lumipad pasado kay Gerald nang hindi siya hinampas. Boom! Ang tangke ng isda na inilagay sa pribadong silid ay agad na nabasag. Wow! Binaling ng lahat ang kanilang mga mata upang tingnan ang basag na tangke ng isda. Ito, natigilan si Blondie. Namutla agad ang mukha niya. Kahit na sina Danny at Nigel ay nagulat sa oras na ito. Damn it! Napakamahal ng isdang arowana na ito. Sigaw ni Danny, habang nakatitig kay Blondie sa sobrang takot. Nawalan ng salita si Blondie habang nilunok ang laway niya. Kapatid Danny, kapatid Nigel, hindi ko ito sinasadya. Hindi ko talaga inasahan na maiiwasan ni Gerald ang bote ng alak. Hindi ko talaga sinasadya na gawin ito. Panipi. Pagkatapos nito, sinulyapan ni Blondie si Gerald na may galit na ekspresyon sa mukha. Tama iyan. Hindi natin dapat sisihin si Blondie para dito. Hindi dapat iwasan ni Gerald ang bote ng alak. Kung sabagay, kung siya ay tinamaan, dapat lang niya itong tanggapin tulad ng isang lalaki. Ano pa rin ang big deal? Bakit ka lumayo? Panipi. Kahit na takot ang mga babae, sinisisi nilang lahat si Gerald sa pag-iwas sa bote ng alak. Anong nangyari dito? Sa oras na ito, ang isa sa mga naghihintay na narinig ang malakas na tunog ay sumugod sa pribadong silid kasama ang ilang mga security guard. Ang tangke ng isda na may mga isda ng arowana sa pribadong silid ay nawasak. Ang pinuno ng pangkat ng seguridad ay nakatingin sa karamihan ng tao bago siya nagtanong, sino ang gumawa nito? Ang arowana fish na ito ay na-import mula sa Malaysia at napakahalaga at hindi mabibili ng salapi. Paano ito madurog habang siya ay nasa tungkulin? Napatulala ang pinuno ng security team. Kapatid Barry, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Sa palagay mo, maaari mong itago ang bagay na ito mula kay Brother Flynn. Panipi. Mabilis na naglabas ng sigarilyo si Nigel bago niya ito maipasa kay Barry. Tinaas ni Barry ang kanyang kamay upang tanggihan kaagad ang sigarilyo. Nigel, huwag kang magkamali ngunit dapat mong maunawaan na ito ay isang napakamahal na tank ng isda at isda. Walang paraan na maaari kitang tulungan sa bagay na ito. Wala akong pagpipilian, kundi makipag-ugnay kaagad sa manager. Panipi. Pagkatapos nito, nagsalita kaagad si Barry sa kanyang walkie-talkie. Makalipas ang ilang sandali, isang lalaki na nasa 30 taon na ang edad ay lumapit kasama ang isang pangkat ng mga tao. Siya ay walang iba kundi ang tagapamahala ng Emperor Karaoke Bar, si Flynn Lexington. Kapatid Flynn, sinalubong siya ni Nigel na may ngiti sa labi. Tiningnan ni Flynn ang gulo sa pribadong silid. Pagkatapos nito, kumunat ang noo niya bago sinabi, Nigel, anong nangyari? Bakit sinira ninyo ang tangke ng isda? Panipi, hindi, bakit naman maglalakas loob kaming gawin iyon, kapatid? Flynn, hindi sinasadyang binasag ng isa sa aking mga kapatid ang tangke ng isda dahil masyado siyang nabalisa. Napakamagalang ni Nigel nang kausapin niya si Flynn. Kahit na si Flynn ay tagapamahala lamang ng Emperor Karaoke Bar. Alam ng lahat na nagtatrabaho siya para kay Zach Lyle. Kahit na ang sariling ama ni Flynn ay kailangang magalang nang makausap niya ito. Sinamok ni Blondie ang laway niya bago siya tumayo at sinabi, Kapatid Flynn, lahat ito ang may kasalanan sa akin. Galit talaga ako, kaya binato ko siya ng isang bote ng alak. Bilang isang resulta,
Iniwasan niya ang bote ng alak at ang bote ng alak ay tumama sa tangke ng isda sa halip. Panipi, tumingin si Flynn kay Blondie na may galit na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos nito, sinipa niya sa tiyan si Blondie bago siya pumili ng isa pang bote ng alak at diretsyo na hinampas ang ulo ni Blondie. You were angry. I'm angry now. What? Ang lahat ng mga batang babae ay kinilabutan sa oras na ito. Ano ang dapat nating gawin? Ang Arowana Fish Tank ay itinayo upang umakma sa panloob na dekorasyon sa pribadong silid na ito. Orihinal, dapat kang magbayad ng doble sa presyo ng tank ng isda. Para sa paglabag nito ngunit Nigel, magpapakita ako sa iyo ng paggalang sa ngalan ng iyong ama at sisingilan ka lang ng orihinal na presyo ng tank ng isda, na $200,000. Huwag mong sabihing hindi kita tutulungan. Panipi, pagkatapos nito, lumabas agad si Flynn sa pribadong silid. Naturally, ang dalawang bodyguards ay nagpatuloy na binabantayan ang pintuan sa oras na ito. Ano ang dapat nating gawin, Kuya Danny? Mayroon lamang akong $5,000, ani Blondie habang nakaupo siya na may dumadaloy na dugo sa kanyang ulo. Nagsalita si Danny at sumagot, mayroon akong $50,000 na dapat ay aking allowance para sa susunod na buwan. Labis na galit si Naomi. Gayunpaman, dahil narito ang lahat upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, hindi ito naging kahulugan para sa kanya na baliwalain lamang ang bagay na ito. Sa makatuwid, sumagot si Noemi, mayroon akong halos $10,000. Ang bawat isa sa pribadong silid ay nagsimulang magkasama ang kanilang pera, kahit na si Alice ay nagpasya na magbigay ng $10,000 upang mabayaran ang pinsala. Sa pagtatapos ng araw, hindi nila nakolekta kahit $100,000. Huwag kang mag-alala, hayaan mong tanungin ko si Brother Flynn. Kung maaari niya kaming bigyan ng karagdagang diskwento, sabi ni Nigel bago siya dumulas sa silid. Paano ito magiging posible? Nagkaproblema ang mga tao sa pribadong silid. Hindi ko dapat ipinagdiwang ang aking kaarawan. Tatawag na lang ako sa tatay ko ngayon, sigaw ni Naomi habang tinatapakan ang mga paa sa balisa. Pinigilan siya kaagad ni Alice bago niya sinabi, Noemi, paano ka namin hihilingin na bayaran mo ang halagang ito? Sa palagay ko ang isa na nagsimulang makapukaw ng iba ay dapat na responsable na magbayad para sa mga pinsala. Panipi, pagkatapos nito, tumingin si Alice kay Gerald. Gerald, lahat ng ito ang iyong kasalanan. Ikaw ang nagsimulang pukawin si Brother Nigel. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mawawala. Ang galit ni Blondie at sinubukang hampasin ka ng bote ng alak. Panipi, cold na sabi ni Alice. Oo, pumayag agad ang grupo ng mga batang babae. Sa oras na ito, muling nagsalita si Noemi. Mangyaring itigil mo na lang. Itigil ang sisihin kay Gerald sa lahat. Lahat kayo ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa perang ito. Dahil narito kami upang ipagdiwang ang aking kaarawan, sisiguraduhin kong magbabayad para sa mga pinsala kahit na ano ang kailangan kong gawin. Panipi, pagkatapos nito, sinubukan ni Noemi na tawagan ang kanyang ama. Sa kabilang banda, ang iba pang mga kasama sa silid ni na Harper at Gerald ay nais ding tumulong ngunit ang kanilang buwanang mga allowance ay nasa $1,000 lamang. Sa katunayan, talagang galit na galit si Gerald. Galit na galit siya kina Nigel, Danny at Blondie. Gayunpaman, hindi kinaya ni Gerald na panoorin si Noemi na inilagay sa isang mahirap na posisyon. Kahit na pag-aari niya ang shop na ito, hindi alam ng manager na si Flynn kung sino siya. Bukod dito, hindi maginhawa para kay Gerald na tawagan si Zack sa pribadong silid. Sa makatuwid, simpleng sinabi niya sa isang magaan na pamamaraan, pupunta ako sa banyo. Pagkatapos nito, umalis na siya sa pribadong silid. Nanlaki ang mga mata ni Alice sa gulat nang makita niya si Gerald napapalabas ng silid. O aking Diyos! Maraming iba markang paiwati ibang mga tao ang nakilala ko sa buhay ko ngunit hindi pa ako nakakakilala ng iba pa na walang kahihiyan kaysa sa kanya. Tumatakas ba talaga siya kapag nandito? Paang mga batang babae. Panipi, sa oras na ito, nasa banyo na si Gerald. Alam niya na magiging mabuti para sa kanya na tumawag sa
Telepono dahil wala namang sinabi ang mga security guard. Sa loob ng banyo, tumawag si Gerald. Kapatid Zack. Gerald, tawagin mo na lang akong Zack. Ano ang magagawa ko? Para sa iyo, Panipi, nagkaroon ako ng kaunting problema. Ang lihim na mayamang tao Kabanata 9. Mabilis na ipinaliwanag ni Gerald ang sitwasyon kay Zack at mabilis na tumango si Zack bilang tugon. Nga pala, Kuya Zack, may kilala ka bang nagngangalang Nigel Fisher? Narinig ko na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang restaurant sa Mayberry Commercial Street. Panipi, sa oras na ito, mahigpit na pinagtagpi ng mga browser ni Gerald. Hindi siya isang taong may anumang malas na saloobin. Gayunpaman, si Nigel ang nagbigay kay Yuri ng ideya na nakawin ang kasintahan ni Gerald na si Savia mula sa kanya. Si Nigel ang dahilan kung bakit kailangan niyang maghirap ng labis na kahihiyan. Sa makatuwid, talagang nais malaman ni Gerald kung ano ang mangyayari kung mawala ng lahat ng kanilang pera si Nigel at ang kanyang pamilya. Nigel, oo, ang kanyang ama ay isa sa aking mga nasasakupan. Bukod dito, ang restoran na pinapatakbo ng kanyang pamilya ay talagang nakarehistro sa ilalim ng iyong pangalan. Sinaktan ka ba niya sa anumang paraan? Panipi, naging maingat si Zack sa oras na ito. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na sumagot si Zack, alam ko. Ang dapat kong gawin, Gerald. Huwag kang mag-alala, hayaan mo na lang sa akin. Panipi, asterisk. Sa totoo lang, hindi alam ni Gerald ang gagawin ni Zack. Ito ay dahil hindi man alam ni Gerald kung ano ang posibleng gawin. Sa kanya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan at kapangyarihan upang pilitin ang iba. Kahit na kinamumuhian niya talaga si Nigel, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa matapos ibigay ang kanyang mga order. Pinili ni Gerald na huwag masyadong pag-isipan ito. Matapos ang tawag sa telepono, lumabas si Gerald ng banyo bago siya tumungo sa pribadong silid. Gayunpaman, mayroong isang malaking punto ng pag-ikot sa pribadong silid sa oras na ito. Sa oras na ito, sina Alice, Naomi at ang natitirang pangkat ay sinusubukan lahat na makipag-ugnay sa bawat isa na makakaya nila. Upang malutas nila ang bagay na ito, kailangan nilang maghanap ng solusyon. Sa oras na ito, biglang pumasok si Flynn sa pribadong silid, saka yumuko sa harap nila bago siya humingi ng tawad kaagad. Naturally, sinabi niya sa kanila na hindi na nila kakailanganin magbayad o magbayad ng mga pinsala para sa Arowana Fish Tank. Ang bawat isa ay labis na nalilito sa oras na ito. Nang biglang lumakad si Nigel, biglang napagtanto ng lahat ang nangyayari. Kapatid Nigel, ikaw ba iyon? Lahat ng mga batang babae ay nakatingin kay Nigel na may paghanga na nakasulat sa buong mukha nila. Nagtataka pa rin si Nigel kung ano ang posibleng gawin nila upang harapin ang bagay na ito. Bilang isang bagay, tumakbo siya kanina sa pribadong silid dahil gusto niyang magtago. Gayunpaman, nagpasya siyang magtungo patungo sa pribadong silid nang makita niya si Flynn na nagmamadali roon na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ito ay lumabas na ang bagay ay nalutas. Hindi ipinagtapat ni Nigel na hindi siya ang nagresolba ng bagay. Sa halip ay simpleng ngumiti siya at sinabi, si Kuya Flynn at ang aking ama ay mabuting magkaibigan. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Panipi, wow! Kapatid Nigel, talagang hindi ka panipaniwala. Panipi, kapatid Nigel, ikaw ang pinakamahusay. Ang lahat ng mga batang babae ay nagsimulang sumamba kaagad kay Nigel. Si Alice ay nakatingin din kay Nigel sa oras na ito at nagsisimula na siyang mahulog kay Nigel. Kung tutusin, siya ang may-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. Napahanga talaga siya at nagmula siya sa isang mayamang pamilya. Sa oras na ito, nakabukas ang pinto at tumungo si Gerald sa pribadong silid. O tingnan mo. Bumalik lamang siya sa pagkaunawa na ang bagay ay nalutas na. Panipi, nakatitig ang mga batang babae kay Gerald. Sa oras na ito, mas naiinis na si Alice kay Gerald. Naomi, napaka-usyoso ko talaga. Bakit ka kaibigan ng isang tulad niya? Panipi, malamig na ngumuso si Alice. Noon nalaman ni Gerald ang totoo, na hinawakan na ni Zack ang
Lahat para sa kanya. Bukod dito, lumapit si Flynn upang humingi ng paumanhin at ipaalam sa kanila na hindi na nila kailangang magbayad para sa mga pinsala. Siyempre, ang bagay na ito ay madaling malulutas. Kung tutuusin, si Gerald ang may-ari ng pag-aaring ito. Gayunpaman, sa paghusga mula sa paraan ng pagtitig sa kanya ng lahat, alam ni Gerald na hindi na nila ito naiintindihan muli at dapat naisip nilang ang kredito ay pagmamay-ari ni Nigel. Paliwanag, hahaha naramdaman ni Gerald na ito ay ganap na hindi kinakailangan. Sa katunayan, inakala pa unang Gerald na ang ganda talaga ni Alice. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong gabi, wala nang interes si Gerald kay Alice. Sa katunayan, ang tanging dahilan kung bakit pinili niya na lutisin ang bagay na ito ay dahil lamang kay Noemi. Bukod dito, kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, alam ni Gerald na wala ring maniniwala sa kanya. Ayaw na sayangin ni Gerald ang anumang oras sa pagpapaliwanag sa sarili. Sige, dahil nalutas na namin ang bagay na ito, bakit hindi namin dalhin ang pagdiriwang sa ibang lugar? Hayaan mo akong pakitunguhan kayong lahat. Panipi. Sa oras na ito, pinagsiksik ni Nigel ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang baguhin ang paksa. Tumingin siya kay Alice at sa lahat ng mga kasama sa silid. Oo, syempre, ang daming tao agad na pumayag at ngumiti din si Alice kay Nigel. Kung ikukumpara kay Danny, naramdaman ni Alice na si Nigel ay hindi lamang mas gwapo, ngunit mas may edad at matatag din siya. Bukod dito, naramdaman ni Alice na ang Nigel ay lubos na konektado at ang kanyang mga koneksyon ay tiyak na makikinabang sa kanya sa hinaharap. Tiyak na maraming mga tao ang alam ni Nigel. Diretso ang ekspresyon ni Noemi sa kanyang mukha habang sinabi niya, sa gayon, bakit hindi namin ipagpatuloy ang pagdiriwang? Bukas sa halip, halos alas 4 na ng umaga. Sa tingin ko dapat na tayong umuwi ngayon, wala na sa mood si Noemi na magsalo pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa oras na ito, tumanggaw din si Harper at sinabi, oo, hindi kami pupunta sa iba pa, uuwi din kami. Panipi. Sa katunayan, ang mga kasama sa bahay ni Gerald ay medyo nakaramdam din ng pagod. Sa una, lahat sila ay nasa sabik na makilala ang lahat ng magagandang batang babae sa dormitoryo ni Alice. Gayunpaman, halata na ngayon na ang lahat ng mga batang lalaki mula sa dormitory ni Gerald ay talagang kalabisan kumpara kay Danny at sa kanyang mga kaibigan. Hahaha, okay lang yan. Marahil ay hindi ka makapasok sa susunod na pupuntahan namin. Bukod dito, natatakot ako na hindi ko din madala ang maraming tao sa akin. Sa makatuwid, marahil ay mas mabuti kung pipiliin mong mailagay ang isang ito sa labas. Panipi. Malamig na napatingin si Nigel kina Gerald at Harper. Saan tayo susunod? Pupunta ba kami sa restaurant mo? Panipi. Tanong ng mga batang babae habang nakatingin kay Nigel. Inunat ni Nigel ang kanyang daliri bago niya ito winigayway sa harap nila. Hindi, dadalhin kita sa Wayfair Mountain Entertainment. Narinig mo na ba ito dati? Panipi. Ang sikat na Wayfair Mountain Entertainment. Gulat na tanong ni Alice. Iyon ang highlight ng Mayberry Commercial Street. Hindi ba yan ang manor kung saan nagtitipon ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang tao upang magsaya? Panipi. Tama si Nigel. Ang ilang mga tao ay hindi makakayang makapasok sa lugar na iyon sa kanilang buhay. Si Alice ay nagmula sa isang mayaman na pamilya at nagkaroon siya ng pagkakataon na masulyapan ng manor dahil sa kanyang sobrang yaman na tiyuhin. Sa hindi inaasahan, maipapasok din sila ni Nigel sa manor din. Dahil maraming mga magagandang babae, hayaan mo muna akong kumuha ng sasakyan. Hintayin mo ako sa pasukan. Panipi. Hinaway ni Nigel ang kamay niya bago siya lumabas ng pribadong silid. Today, Nigel was really captivated by Alice's beauty. Sa katunayan, nais niyang gamitin ang parehong pamamaraan na itinuro niya kay Yuri upang mapanalunan si Alice. Naniniwala siya na ang bawat batang babae ay madaling mabibili ng pera. Noemi, bakit hindi ka sumama sa amin? Ngayon ang iyong kaarawan pagkatapos ng lahat. Hindi mo ba sinabi na gusto mo talagang makita at maranasan ang Wayfair Mountain Entertainment?
Para sa iyong sarili. Ang pagkakataon ay inilalagay sa harap mo. Ngayon, sinubukan ni Alice na akitin si Noemi na sumama sa kanila habang nakahawak siya sa kanyang kamay. Oo, lahat tayo ay hindi pa nakakarating doon, kaya bakit hindi tayo magkakasama doon ngayon? Bukod dito, mayroon kaming brother, Nigel, na protektahan kami ngayong gabi. Napakakagalang-galang niya at tila parang mahusay na konektado siya sa Mayberry Commercial Street. Wala tayong dapat ipag-alala dahil nandito si kapatid Nigel sa atin. Panipi, ngumiti din si Danny ng may pag-asa. Sa oras na ito, nakasimangot si Noemi bago niya sinabi, may isang bagay na hindi ko talaga moari. Alice, hindi mo ba naisip na kahit anong nangyari ngayon ay medyo kakaiba? Panipi, sumimangot si Alice bago siya nagtanong, kakaiba. Ano, pinagsasabi mo, tinutukoy mo ba ang insidente tungkol sa tangke ng isda ng Arowana? Panipi, opo, sagot ni Noemi habang nagpatuloy sa pagsimangot. Malinaw mong makikita ng lahat na si Flynn ay napakapulit-ulit. At malinaw kung sinabi niya sa amin na bayaran ang mga pinsala na $200,000. Sa oras na iyon, tila hindi niya ipinakita kay Nigel ang anumang pagsasaalang-alang, at kailangan siyang purihin ni Nigel at i-butter siya upang matiyak na masaya siya. Panipi, gayunpaman, sa mas mababa sa 10 minuto, ang ugali ni Flynn ay nagbago ng husto. Lumapit pa siya upang humingi ng tawad sa bawat isa sa amin ng personal. Hindi mo ba naramdaman na medyo kakaiba ito? Mabilis na ipinaliwanag ni Noemi ang sitwasyon. Natahimik kaagad ang lahat sa pribadong silid. Biglang sumagot si Harper, oo, napakakakaiba ko rin. Si Flynn ay hindi kagaya ng isang taong madaling damaloy. Tiyak na hindi siya isang tao na madali makitungo ng sinuman. Gaano man kahusay si Nigel sa pagsuyo, paano niya mabago ang isip ni Flynn sa loob lamang ng ilang minuto? Panipi, ibig mo bang sabihin na may ibang tumulong sa atin? Tanong ni Alice na naramdaman din niya na ang sitwasyon ay talagang hindi lohikal. Masyado siyang naging abala sa paghanga kay Nigel at tuluyan niyang hindi pinansin ang buong sitwasyon na kinaroroonan nila. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 10. Ha? Paano ito posible? Sino pa ang magiging makapangyarihan o maimpluwensyang katulad ni Brother Nigel sa Mayberry Commercial Street? Harper, sinasabi mo ba ang tungkol sa iyong sarili? Panipi, nginisya ni Danny sa oras na ito. Sumagot kaagad si Harper, hindi ko sinasabi na ako ito, ngunit may pag-aalinlangan lang ako tungkol sa bagay na ito. Bukod dito, ang ilan sa amin ay talagang tumawag sa ilan sa aming mga kaibigan nang mas maaga. Marahil ang lahat ay dapat magtanong sa paligid at tingnan kung mayroon sa aming mga kaibigan na talagang nakatulong sa amin na malutas ang bagay na ito. Dapat nating tiyakin na nagpapasalamat tayo sa tamang tao. Panipi, may katuturan din yan. Si Alice ay may isang solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. Sige na nga, lahat, mangyaring suriin ang mga tao na iyong tinawag nang mas maaga upang malalaman natin ng tiyak kung si Brother Nigel talaga ang tumulong sa atin. Panipi, si Alice ay tumutukoy din kay Nigel sa isang napakakilos na pamamaraan. Pagkatapos nito, nagsimulang tumawag ang lahat sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Medyo awkward ang naramdaman ni Gerald sa oras na ito. Dapat ba niyang sabihin sa kanila ang totoo tungkol sa bagay na ito? Gayunpaman, bago pa magpasya si Gerald sa kung ano ang dapat niyang gawin, ang iba pa ay nakarating na sa kanilang sariling conclusion. Ito ay sapagkat wala sa kanilang mga kaibigan ang may kakayahang tulungan silang lutisin ang bagay. Sigurado ako na si Brother Nigel ang tumulong sa amin na malutas ang bagay na ito. Hindi ko talaga akalain na may iba pa kasing impluwensyang tulad niya, kaya ihinto na natin ang pag-aalinlangan sa kanya. Napatingin si Danny kay Harper na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tama nga, bakit hindi na tayo magtungo? Dapat ay hinihintay tayo ni Kuya Nigel sa pasukan. Huwag natin siyang hintayang maghintay nang masyadong mahaba. Ani Alice habang nakatingin sa Harper at Gerald. Nakaramdam siya ng kaunting paghamak sa kanyang puso. Naramdaman niya na simpleng sinasabi iyon ni Harper dahil naiinggit siya sa kakayahan ni Nigel. Sa oras na ito, lahat ay naglalakad patungo sa pasukan ng karaoke.
Bar. Naipark na ni Nigel ang kanyang mamahaling kotse sa harap at may kasama siyang ilang kaibigan. Naomi, sasama ka ba sa amin? Tanong ni Alice habang hinawakan ang kamay ni Naomi. Paumanhin, Alice, ngunit talagang wala akong gana pumunta sa ibang lugar ngayon. Pupunta ako doon kapag may isa pang pagkakataon na gawin ito sa hinaharap. Panipi. Noon pa man ay naging napaka-prangka ni Noemi at naramdaman niya na si Nigel ay medyo masyadong mapagkunwari. Sa makatuwid, hindi niya masyadong nagustuhan siya. Dahil hindi mapaniwala ni Alice si Noemi na sumama sa kanila. Nagpasya siyang iwanan si Noemi at sa halip ay umalis na siya. Kasama ang iba pa niyang kasama. Naghiwalay silang lahat sa harap ng karaoke bar. Napatingin si Gerald kina Naomi at Harper habang papalabas na sila. Sa karaoke bar, kitang-kita niya ang bigo na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw na nais din nilang bisitahin ang Wayfarer Mountain Entertainment. Gayunpaman, parang pinipigilan ni na Harper at Noemi dahil sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald na labis na makonsensya sa buong sitwasyon. Sa makatuwid, gumawa ng pangako si Gerald sa kanyang sarili na siguradong dadalhin niya ang dalawa sa Wayfarer Mountain Entertainment upang makita at maranasan nila ang manor para sa kanilang sarili balang araw. Matapos ang halos kalahating oras, ipinark ni Nigel at ng kanyang mga kaibigan ng kanilang mga mamahaling kotse sa harap ng pasukan ng Wayfarer Mountain Entertainment. Si Alice at ang kanyang mga kaibigan ay sunod-sunod na lumabas ng mga kotse. Tumigil ka na, bawal kang pumasok. Hindi inaasahan, bago pa man sila makapasok sa manor, kaagad na pinigilan sila ng ilang sanay na mga security guard na nakasuot ng itim. Mga kapatid, hindi mo ba ako naaalala? Ako si Nigel at ang aking ama ay si Adam Fisher. Dinala ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa kanya upang magsaya ngayon. Panipi, inilagay ni Nigel ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at ngumiti siya habang nakatingin sa mga bodyguard na parang may inaasahan siyang mangyayari. Hahaha, Nigel, talagang sobra mong iniisip ang iyong sarili. Isang napakahalagang nangyari sa iyong pamilya ngunit nandito ka pa rin. Sa labas na nagkakaroon ng kasiyahan sa iyong sarili, hindi ba? Natatakot ako na ang gabing ito ay hindi lamang ang gabing hindi kapapayagan sa manor. Natatakot ako na hindi ka makakapasok sa Wayfarer Mountain Entertainment sa hinaharap. Panipi, ninisyon ng mga bodyguard si Nigel na may kasuklam-suklam na ekspresyon habang nakatingin kay Nigel. Nakadama pa sila ng pakikiramay sa kanya. Sa oras na ito, si Alice at ang kanyang mga kaibigan ay maaaring makipagpalitan lamang ng tingin sa isa't isa habang sinubukan ni Danny na hamunin ang mga tanod sa oras na ito. Malamig na sinabi niya, alam mo ba kung sino siya? Siya si Nigel Fisher. Ang Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street ay kabilang sa kanyang pamilya. Hahaha, oo tama ka, ngunit iyan lang ang nakaraan. Pagkatapos, ngayon, ang iyong pamilya ay hindi na magiging may-ari ng Grand Marshal Restaurant. Bukod dito, ang lahat ng iba pang mga negosyo ng iyong pamilya ay malugi din hanggang ngayon. Naniniwala ako na ang iyong ama ay kasalukuyang abala sa pakikipag-usap sa pulisya, sa tanggapan ng negosyo, at sa lahat ng mga tao mula sa bangko ngayon. Hindi ako makapaniwala na nasa mood ka pa rin upang magsaya ngayon. Panipi, nagkibit balikat ang mga security guard bago sila ngumiti. Hindi mapigilan ni Nigel na napalunok habang sumisigaw. Imposible, nagsisinungaling ka. Pagkatapos nito, dali-dali niyang inilabas ang kanyang cellphone bago niya subukang tawagan ang kanyang ama. Matapos ang pagdial ng maraming beses sa isang hilera, sa wakas ay sinagot ng kanyang ama ang telepono. Nigel immediately asked if his family was facing any sorts of trouble. At this time, the expression on Nigel's face changed and he turned pale immediately. Hindi, imposible yan. Ito ay ganap na imposible. Paano ito nangyayari? Panipi. Pagkatapos nito, nahulog ni Nigel ang kanyang telepono sa lupa. Tila ang lahat ng mga negosyo ng kanyang pamilya ay pinagbawalan. Dahil ang kanyang ama ay lumabag sa batas. Ang lahat ng kanilang mga bank account ay na-freeze na. Sa madaling salita, wala si Nigel ngayon. Maliwanag na hindi inaasahan ni Alice at ng iba pa ang gayong
Kabaligtaran, napahiya silang lahat sa oras na ito dahil hindi nila alam kung ano ang dapat na reaksyon. Imposible. Ito ay talagang imposible. Panipi. Nigel na naupo si Nigel sa lupa. Nagmukha ba siya ngayon? Sa oras na ito, labis na nabigo si Alice nang mapagtanto niya ang sitwasyon na naroon si Nigel. Naisip niya na sa wakas ay natagpuan niya ang isang karapat-dapat. At karapat-dapat na maging kasintahan. Gayunpaman, parang ang lahat ay gumuho kay Nigel. Danny, maaari mo bang hilingin sa iyong ama na tulungan ako sa pamilya? Maaari mo ba akong tulungan at ang aking pamilya? Panipi. Nigel natalo at talagang hindi niya alam kung ano pa ang maaaring gawin niya. Something. Paano ako matutulungan ng aking pamilya? Panipi. Hinaway ni Danny ang kamay bago sinabi, Nigel, sa palagay ko. Dapat kang umuwi ngayon at makita ang iyong ama. Hindi nakakagulat kung bakit palaging sinabi ng aking ama na ang batas ay makakaabot sa iyong ama maaga o huli. Sa wakas naiintindihan ko kung bakit. Panipi. Alice, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang lahat ng mga batang babae ay hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil una nilang pinlano na dumating at maranasan ang Wayfair Mountain Entertainment para sa kanilang sarili. Hindi inaasahan. Ang pamilya ni Nigel ay talagang nalugi sa oras na ito. Sa palagay ko hindi tayo magiging tulong kahit na manatili kami dito. Umuwi na lang tayo. Panipi. Pagkatapos nito, mabilis na sumakay ng taxi si Alice bago siya umalis. Kaagad, ang pangkat ng mga tao ay nagsimulang magkalat ng sunod. Sa oras na ito, talagang pinagmamasdan ni Zack ang buong sitwasyon na lumalahad sa harap ng manor. Tumawag siya sa telepono at sinabing, Hello, Miss Jessica. Hiniling lang sa akin ni Gerald na ibalik ang restoran na pagmamay-ari ng pamilyang Fisher sa Mayberry Commercial Street. Sa tingin mo ba, ay okay lang sa iyo na gawin ang bangkarote ng kanilang pamilya? Nang walang pag-aatubili, panipi, hahaha, masyado lang kasing malambot ng puso ang kapatid ko. Hindi yun ang paraan ng pamilyang Crawford sa paggawa ng mga bagay. Hindi siya dapat ganoon kalambot sa puso sa kanyang mga kaaway. Kung hindi man, mag-aalala talaga ako kapag si Gerald ang mamamahala sa pamilyang Crawford sa hinaharap. Dapat na maunawaan ng aking kapatid kung gaano siya yaman at makapangyarihan ngayon. Panipi. Tumango si Zack bilang sagot. Siyempre, nagawa na ni Jessica mula sa pamilyang Crawford ang lahat ng kailangang gawin. Sa katunayan, si Jessica lamang ang taong nakakaalam ng pinakamahusay na paraan upang turuan si Gerald tungkol sa kung paano siya dapat mabuhay bilang isang mayaman at makapangyarihang tao. Sa katunayan, gaano man karami ang ginastos ni Gerald, hindi na siya umabot sa huli. Ito ay dahil imposibleng matapos ang pera ng pamilya Crawford. Ang pamilya Crawford ay nagmamay-ari ng higit sa 1/4 ng mga pag-aari at industriya sa buong mundo. Ito ay lampas sa kung ano ang maisip ng isang ordinaryong tao. *****. Sa oras na ito, bumalik na sina Gerald at Naomi sa kanilang mga dormitoryo. Dahil si Harper at ang natitirang mga lalaki ay medyo nagalit. Napagpasyahan nilang magtungo sa internet cafe upang magpakawala. Nais nilang yayain si Gerald na sumali sa kanilang ngunit hindi pa niya ito nilalaro noon dahil mahirap talaga siya dati. Bilang karagdagan, medyo nakakapagod din si Gerald at gusto lang niyang magpahinga. Gayunpaman, sa pag-akyat pa lang niya sa kama, nagsimulang ring ang kanyang cellphone. Pagkakita niya ng isang sulyap sa numero sa tumatawag na ID. Nakaramdam ng sobrang pagkalito ni Gerald. Si Xavier yun. Matapos itong pag-isipan saglit, nagpasya si Gerald na sagutin ang kanyang tawag. Gerald, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kaagad sa pagring ng telepono mo? Anong ginagawa mo? Mahinang boses ni Xavier ang tumunog sa kabilang dulo ng linya. Pagkarinig niya ng boses niya ay biglang naisip ni Gerald ang nakaraan kasama si Xavier. Nagtatawagan sila dati at nakikipag-usap sa isa't isa sa telepono. Tulad nito, well, ano ang magagawa ko para sa iyo? Tanong ni Gerald sa malamig na boses. Hinihintay kita sa tabi ng lawa sa tabi ng campus. Gerald, kung tatanggi kang pumunta at salubungin ako, tatalon ako sa lawa at malulunod ako.
Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, salamat sa pakikinig, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel.